Sige nga, tapikin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, siesta ngayon. Malamig ang panahon, wag ka matutulog ha. Amen. Sige, sabi nga natin, hallelujah! Amen and amen. So bago tayo dumako sa ating word this afternoon, grabe, sobrang bilis ng panahon. Tama ba? Kaka-start lang, nag-New Year lang tayo. Tapos ngayon, magtatapos na yung January. Amen. Papasok na yung panibagong month. Yes, sino dito? Ready na yung heart mo? Amen. Valentine's Day. Yes. Amen and amen. But before that, we will end this month. No, may pag-uusapan tayong mahalaga. Amen. Excited na ba kayo? Amen. We are still holding to our prophetic word this year, which is God is able. Naniniwala ba kayong God is able? Walang mahirap sa Panginoon? Amen and amen. Ayan, sige po, before tayo mag-start, even sa online, hello, kaway-kaway tayo dyan. You can type sa comment chat box natin dyan kung ano nararamdaman nyo, or you can engage as well. Kasi naniniwala kung kahit nasa physical or wala ka sa physical, kakatagpuin ka din ng Panginoon. Amen? So sige, tayo po tayo lahat. Now, let's pray. Let's bow down our heads and let's pray. Lord, Panginoon, maraming salamat sa hapon po na ito, Panginoon, na muli niyo po kaming pinagsama-sama. Lord, enlarge the capacity of our hearts, God. Lord, naniniwala ako, bago kami, Panginoon, pumasok sa tahanan mong ito, Panginoon. Lord, binuksan mo na ang durungawan ng langit, Panginoon. All the blessings will pour out to our hearts, God. Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa. Holy Spirit, move in this place. Naniniwala ako, Lord, lalabas kami sa lugar na to na hindi nakagaya ng pagpasok namin dito, Panginoon. Lord, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran at ikaw po, Panginoon, ang makita sa service po na ito. To you alone, God, we give you all back the honor and praise in the mighty name of Jesus. We pray, amen and amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. The best clap to the Lord. Sige, makakaupo na tayo. Amen and amen. So, this last Sunday, ang pag-uusapan po natin is all about first fruit. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, first fruit. Amen. Nakikita niyo yung mga box dyan. Ayan. Hindi yan yung kukuha lang kayo. Amen. So, mamaya i-explain ni Coach Kianka kung para saan yung boxes na yan. Amen. So, before we go ahead sa ating pag-uusapan, Coach Kianka, what is first fruit? Amen. Siyempre, medyo na pa tayo. Same ba siya nung binibigay natin every Sunday, tithes and offerings? So, we will go through this afternoon. So, first fruit, sabi po sa Old Testament, God commanded His people to give the first and best portions of the harvest. So, ibig sabihin, lahat ng nakuha mo this January, first na nakuha mo sa January, you will give it to the Lord as an offering. Amen? So, biblical speaking, biblical standard daw, by giving the first fruit unto the Lord, sabi po, the Israelites acknowledge that all the harvest, so lahat ng harvest, lahat ng tinanim, ay aanihin. Everything that they had, lahat ng meron sila, came from God. Amen? Naniniwala ba kayong lahat ng meron tayo ngayon, it came from the Lord? Amen? And belong to Him. So, sabi dito, ang ending, kapag daw nagbigay tayo sa Panginoon, hindi ka malulugi. Amen? Because God wants you to be blessed. Tingnan mo nga yung katabi mo, ka-blessed ba yan? Amen? Kapag pinanghawakan po natin ito, young people, in every aspects of our lives, indeed, dadaloy daw ang blessings. Amen? Who wants to be blessed? Lord, lahat lang po na nagtaas ng kamay, Panginoon, ang Yes, amen. Hallelujah. Sige nga, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. But, to ask you questions, naniniwala ba kayong concern ang Panginoon sa atin? Amen. Totoo bang this year, marami tayong pinapanalangin sa Panginoon? Saang aspect, Coach Kianka? Finances. Huwag na tayo lumayo. Amen? But before we encounter, bago natin maranasan o bago natin ma-harvest yung pinagpapanalangin natin sa Panginoon, first things first is, of course, we have a problem financially. Amen? Sino dito students? Amen? Totoo ba, nakaka-encounter tayo ng problema when it comes sa tuition fee? Amen? Ayan, Lord, kakabayad ko lang, ito na naman, mag-midterm na naman kami, Lord. May finals na naman kami, Lord.
Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pambayad. Amen? Ano pa? Baon. Lord, I want Starbucks. Yes! Wala ka nang pera, magsa-Starbucks ka pa. Come on. Amen? Pero naniniwala, God is able. Amen. So ano pa? Bukod sa tuition fee, bukod sa baon, ano pa? Ano pa na-encounter natin? Libro. Oh, amen. Grabe ang libro ngayon, parang ka-worth ng iPad. Amen? Pero sabi dito, meron pa, personal savings. You have your own desires. Amen? May mga gusto kang bilhin. Totoo ba? Daily expenses. Lord, project na naman. Sino dito gagraduate na? Amen? College? Senior high? Research? Thesis? Come on, andyan na. Maano na yung mga barya-barya mo dyan sa, Lord, may madudukot pa ba ako? And lastly, ito, feel ko matatamaan tayo lahat dito. Spending too much. Kahit hindi mo kailangan at importante, bibilin mo pa din. Come on, nandyan ka ba? Gusto natin itong mga bagay na to, amen? Gusto mo makabayad ng tuition fee? Ano pa, gusto mong madagdagan yung increase ng baon mo? But, sabi ng Lord, no, bago natin makuha yung mga pinapanalangin natin sa Panginoon, let's look, Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Seek, no? Isik mo muna yung pangailangan mo sa Panginoon bago ka humingi ng mga bagay na kailangan mo pang sarili. Amen? It talks about our priority. Ano ba ang priority mo ngayon? Amen? To tell you, Light of Blazers, kung ano po yung priority natin ngayon will definitely impact our destiny and future. Amen? Lahat ng inuuna mo sa buhay mo ngayon, makaka-apekto sa ending ng buhay mo. Amen? That's why this afternoon, no, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung dapat nating unahin. Amen? Excited na ba kayo? Amen? So sabi po sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Verse 10, kayo naman po. Amen. Sabi po dun sa verse 9, no, honor the Lord. So sige, emphasize natin yung word na yan, honor. Yung pinakamabigat daw po sa Panginoon. Amen? Which is the word honor. That's the meaning of honor. Nilalagyan po natin ng bigat. Amen? Di ba tayo kapag nagbibigay tayo, gusto natin yung pinaghahandaan natin? Amen? Gusto natin yung pinagpe-pray natin sa Panginoon, and yun po yung gusto ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kung ano yung pinakamabigat para sa Panginoon. Amen? Yung best natin, sa lahat ng ginagawa natin, we give it to the Lord. That is the meaning of honoring. Amen? Bakit? Tignan po natin sa Old Testament. Sabi po dito sa Exodus 13, verse 1 to 2, Adonai spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn from the womb of Israel, both men and animals, this is mine. So sabi po doon, lahat po sa Panginoon. Dito pa lang, young people, yung first natin kay Lord, or yung first kay Lord, is ayaw niyang napupunta sa iba. Gusto niyang Panginoon sa Kanya lang. Amen? Anong mangyayari? Tuloy po natin. Sabi po sa Exodus 13, verses 14 to 15, so when your son asks you in times to come, what is this say to him? By a strong hand, Adonai brought us out from Egypt, the house of bondage. Verse 15, and when Pharaoh refused to let us go, Adonai slew all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals, so I sacrificed to Adonai all the firstborn males. So lahat daw po ng firstborn males, but I redeem the firstborn of my souls. So sa other translation po, hindi ko na po nilagay dyan. I will just read it to you. Sabi po dito, verse 14, in days to come, when your son asks you, what does this mean? Ano pong meaning nito, Lord? Say to him, with a mighty hand, the Lord brought us out of Egypt. Ang Lord ang nagtanggal sa inyo dyan, out of the land of slavery. Kahirapan po. Sabi po sa verse 15, when Pharaoh stubbornly matigas ang ulo, tignan mo yung katabi mo, matigas ba ulo niyan? Hindi ba nakikinig yan? Amen?
refused to let us go. The Lord killed the firstborn of both people and animals in Egypt. This is why I sacrifice to the Lord the first male offspring of every womb and redeem each of my firstborn sons. So kailangan po pala lahat po ng first na nakukuha natin, we give it all to the Lord. Hindi po sa atin yon. It's all from the Lord. And sabi po sa Nehemiah 10 verse 35, and we obligate ourselves to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all the fruit of every tree to the house of the Lord annually. Ibig sabihin po, yearly. Lahat ng first na nakukuha mo yearly, you offer it to the Lord. Hindi po sa atin, pero sa Panginoon. Amen? Meaning, your giving is matter of believing. Amen? Kung ano yung binibigay mo sa Panginoon, pinanghahawakan mo Lord, this is my prayer this year. Naniniwala ako, I honor you first, God, at alam kong hindi mo ko ihuhuli. Amen? And sabi po dito, naniniwala ka ba na pag nagbibigay ka sa Panginoon, alam mong binibless ka ng Lord? Amen? Do you believe on that light ablaze na kapag inuna mo ang Panginoon, proven and tested na hindi ka ihuhuli ng Lord? Amen. So biblically speaking po, once we give it to the Lord wholeheartedly, lahat ng para sa Panginoon, then we will receive the breakthrough that we are asking unto the Lord. Amen? Gusto mong dumali yung pagpapala sa family mo? Sa pag-aaral mo? Amen? Sa personal desires na pinagpe-pray mo sa Panginoon? Sa atin palang young people. Ready our hearts and our minds to consecrate it for the Lord. Amen? Yung kahalagahan po ng first fruit is kailangan malinaw sa atin kung para kanino natin ibinabalik at ibinibigay. Amen? Sabi po sa Proverbs 3 verse 10, then your barns will be filled to overflowing. Ibig sabihin, nag-uumapaw. Sino dito sa taon na to gusto mo nag-uumapaw yung blessings na matanggap mo sa Panginoon? Amen? And your vats will brim over with new wine. So, emphasis ko lang dyan yung barns, Pinagtutungkulan po yan sa Proverbs, which is container. Sino dito nakakita ng container? Di ba malaki yun? Pwede mong ilagay, lahat ng pwede mong ilagay. And alam niyo po ba, it is a principle of sowing. Ibig sabihin, pagtatanim. Amen? Today, let's challenge ourselves to honor God with our wealth. Yung nakukuha mo ngayon, I may not know kung saan mo ginagastos yan, pero this afternoon, God is reminding us to put God first. Amen? And everything will follow, and after you give it to the Lord, it will overflow. Sino dito gusto mo nag-uumapaw? Amen? Andito pa ba tayo? Amen? Amen. So, Coach Kianka, paano yung gagawin ko to understand more what is first fruit? So, sabi po dito, the benefits of first fruit is number 1, it draws me closer to God. Amen? Kapag nagbibigay tayo, hindi lang basta nagbibigay lang tayo. Pero naniniwala ka, from the bottom of your heart, Lord, this is my prayer. I know and I believe, Panginoon, hindi ko pa pinapanalangin, tinatanim ko pa lang, pero you answered it already. Amen? Matthew 6:21, wherever your treasure is, there the desires of your hearts will be also. Kung nasaan po ang kayamanan, nandun din po ang puso mo. Amen? To ask you this afternoon, nasaan ang puso mo ngayon? Ano yung mga pinapanalangin mo sa Panginoon? Ano yung dinedesire ng puso mo to receive from the Lord this year? Sabi po dito, the more you know where your heart is, the more you draw closer to the Lord. Wow! Kapag alam mo yung righteous dun sa puso mo, yung tamang ginagawa mo, you will be closer to the Lord. Sabi dito, you are eager to be more closer sa Panginoon dahil naniniwala kang nothing is too hard for the Lord. Amen? Walang mahirap sa Panginoon. Maybe it's impossible in the eyes of men, but it's possible in the eyes of God. Amen? So first is, ano yung una? Benefits of first fruit, to God. And number 2, sabi po doon, it strengthens my faith. Amen?
Pinapalakas po yung pananampalataya natin. Why? Because you desire. Lord, this is my prayer this year. Naniniwala ako, Panginoon, the more I get closer to you, it will strengthen my faith. Amen? Sabi po sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/2. Whole to the Lord. Do not depend on your own understanding. Hindi natin alam ang lahat. So just we depend on the Lord. And sabi po sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, no? Lahat ng nakukuha mo, honor the Lord. Tandaan natin, lahat ng meron tayo, hindi sa atin. It all came from the Lord. And with that, best part of everything you produce. Okay, Lord. Kaya pala kapag binigay ko sa iyo, Panginoon, ang lahat, that's why when I am sowing, kaya pag nagtatanim ako, Lord, naniniwala ako na bubunga ng maganda kasi naniniwala akong sa iyo ko binigay. Because you want to be more closer with the Lord. Lord, this is my heart desire. The next na mararamdaman mo, payapa ka. Why? Kasi you depend on the Lord. Hindi sa katabi mo, but because of the Lord. Amen? You will be still. Hindi ka masashaken. Kasi alam mo kung saan mo tinanim. Amen? Ang halaman kapag tinanim mo yon, totoo ba? Kailangan pinakamalalim, yung as in rooted, para mamunga ng maganda. Amen? And that's the same thing na gusto ng Panginoon sa atin. We root our wealth sa Panginoon, our first crops, na ating ibibigay para sa Panginoon. Okay, Lord. Hindi pa po nangyayari, pero patuloy kong paniniwalaan, ipapanalangin at tataniman. Come on, nandyan ka ba? Yung mga panalangin ko, Lord, hindi pa ngayon, pero dahil nangako ka, it will surely happen. Don't let my faith in you, God, be shaken. Lord, ma-shaken na lahat. Wag lang yung faith na meron ako, Panginoon. And lastly, sabi doon, number 3, no, to have our benefits of first fruit, it is an investment eternity. Amen. Sabi po sa 1 Timothy 6 verses 18 to 19, tell them to use their money to do good. Gamitin mo yung pera na meron ka sa tama. Hindi dahil nakita mo lang yung kaibigan mong may bagong ganito, may bagong ganyan, hindi mo naman kailangan, bibilin mo pa din. Come on, nandyan ka ba? They should be rich in good works, no, and generous, mapagbigay to those in need, sa mga nangangailangan. If you feel that heart, God is speaking unto you, then you give. Always being ready to share with others. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag meron ka, tapos nakakatulong ka sa iba. Amen? Yung alam mong i-bless ka ng Lord, tapos makaka-bless ka din ng others, kasi ikaw mismo, naranasan mo yung blessing ng Panginoon. And sabi dito, always being ready to share with others. Verse 19, by doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Okay, Lord, yun pala yung kahalagahan. Na kapag tama, Panginoon, yung ibinibigay ko, amen, I experience the true life I have right now. Tandaan natin, Light Ablaze, lahat ng ine-invest natin dito sa lupa, dito sa mundo, kung nasan tayo ngayon, dito lang yan. Gusto mo ng mamahaling phone, gusto mo ng mamahaling ano ba yung mga pinapangarap nyo? Laptop, iPad, kasi may laptop yung kaklase ko, I need to buy one. Yes! Ano pa, gusto mo mag-travel? Pero sabi po doon, tandaan po natin, lahat ng ine-invest mo dito, wala naman po akong sinabing masama mag-ipon. Pero lagi nating tatandaan na we just give to the Lord kung ano yung para sa Kanya. And sabi dito, lahat ng ine-invest natin dito lang yan. Pero kapag in-honor mo ang Lord, pag nilagyan mo ng bigat yung pagbibigay mo sa Panginoon, no, with your wealth, lahat ng para sa Panginoon, it will given unto you. Amen? Hindi lang dito sa lupa, pero pang langit. Amen? Sino dito gusto mo mag-invest pang langit? Amen? Yung walang sayang, walang tapon. Amen? And lagi nating tatandaan na ang pagtatanim natin dito sa lupa, no, it's just for us. Para sa katabi mo, uy, libre kita mamaya. Yes, sino gusto niya na gutom ka na. Amen? Pero sabi ng Lord, just give it to me all. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, remember this, a farmer who
who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. And sabi po sa verse 7, basahin po natin, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. So sabi po sa Tagalog, verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani rin ng madami. So kung ano yung binibigay mo sa Panginoon, no, only God knows. Yun lang din yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. So every time na magbibigay tayo, don't be pressure. Huwag ka ma-pressure sa mga katabi mo dahil nakita mo lang, uy Lord, 500 yung nilaglag niya. Kailangan mas malaki ilalaglag ko. Hindi po ganun. Sabi doon, no, magbigay ka ayon sa puso mo. Amen? Kung ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, it's between you and the Lord. And sabi po dito, so tapos na tayo dun sa benefits ng first fruit. Nalaman na natin. So paano tayo o paano yung gagawin natin? How do we will give? No, Lord, paano kami magbibigay? Or paano kami magtatanim, Panginoon, sa gawaing ito? So first is, give thoughtfully. Pag-isipan ang pagbibigay. Sabi mo sa katabi mo, pag-isipan daw. Hindi po yung kung ano-ano lang yung nagiging desisyon mo. Kaya minsan, amen, no, hindi natin alam kung saan napupunta, right? Naranasan nyo na bang magbigay o magdesisyon ng padalos-dalos? Amen. Diba? We have a lot of lapses. Amen. Yung tipong, dahil hindi ka nakinig, ito yung ginawa mo. Then suddenly, kapag tapos nun, wala. Ano bang term yun? Nakalimutan ko. Wala. Parang, wala lang din nangyari dun sa binigay mo. Amen. Pero sabi dito, nung binasa ko po to, no, sabi dito, give thoughtfully. So Lord, kailangan pala pinag-iisipan. Hindi pala pwedeng padalos-dalos lang. For me, God, to know what's your plan, kailangan pala, Lord, nakikinig din ako. Amen? For you to honor the Lord, if you truly want to honor God, pag-isipan mo ng mabuti. Amen? Ipanalangin mo. Huwag yung dahil narinig mo lang sa iba, gagawin mo. Pag-isipan mo, ipanalangin mo. Whatever we offer or surrender sa Panginoon, lagyan mo ng bigat. Lagyan mo ng, Lord, ito yung ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Hindi man nakikita ng tao, God, but I know you sees them all. Sabi po sa 2 Corinthians 9, verse 7, you must each decide in your heart. So basahin po natin ulit. And don't give reluctantly or in response to pressure. So wag ka daw magbigay ng napipressure ka lang. Pag-pray mo maigi, seek God, no? Listen kung ano yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. For God loves a person who gives cheerfully. For God loves a person who gives cheerfully. Amen. Kaya minsan po, no, takot tayong humingi kasi wala kang binigay. Amen. Alam mo sa sarili mo minsan nakakahiya. Totoo ba? Kaya pala minsan takot tayong humingi. Kasi tayo personally, wala tayong kayang ibigay. Amen. Sabi nga nila, di ba, you cannot give what you don't have. So ikaw pala mismo, Lord, ako muna. Puniin mo muna ako. Lord, ipaintindi mo muna sa akin. Bago ako magbigay, Panginoon. Bago ko gawin, Panginoon, yung desisyon na para sa'yo. Sabi po sa James 1, verse 7 to 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. I hope and I pray, Light of Blaze, no, this afternoon, makorek sa atin yung, Lord, ano ba talaga yung gusto mo para sa akin? Amen. No, let's ask God, nakikinig ang Panginoon, huwag tayong padalos-dalos, and let's just have that time to listen to the Word of God. And sasabihin ng Panginoon po sa atin. That's why when you give, you need to decide. Amen. Hindi yung dahil lang sa emosyon mo kung bakit ka nagbibigay. Hindi lang emosyon mo kung bakit mo ibibigay ito sa Panginoon. Not emotionally, Lord, but wholeheartedly. Amen. And sabi po dito, how to decide? So number 1, we need to pray.
Amen? Sabi po sa Philippians 4 verse 6, don't worry about anything, but or instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So wag ka daw mag-worry. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung mga pinapanalangin mo ngayon, sabi ng Lord, do not worry about anything. Instead, pray for everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Don't just pray. No, wag lang tayo manalangin. Minsan kasi nasanay tayo doon sa kaparaanan na kapag nag-pray ka, tutugunin ka na ng Panginoon. Hindi ganon. You also need to activate your faith. Paniwalaan mo. Don't just pray, believe it. Pray bolder. Kung last year, may mga panalangin kang hindi natupad kasi alam mo sa sarili mong, Lord, alam kong kulang pa, Panginoon. Pero this year, pray bolder. Ibigay mo yung para sa Panginoon. Huwag kang tumigil na manalangin hanggat hindi mo nakukuha yung pinapanalangin mo sa Panginoon. When you feel worry and can't decide, pray harder to the Lord. Amen? And number 2 po, sabi po doon, how to decide. Paano tayo magde-decide? Get advice. You learn how to listen. Hindi palaging ikaw lang ng ikaw yung nagsasalita. Amen? Hindi palaging ikaw lang ng ikaw yung nag-give. You need to take as well. Kasi sino dito naniniwala, hindi naman po natin alam ang lahat. Amen? We need advice. We need guide. Amen? Get attention for those people or from those people that will help you go through it. Mas maintindihan mo at maipaintindi sa'yo kung ano yung nilalakaran mo. Amen? And number 3 po doon, sabi po, how to decide. So number 1, what we need? Pray. And number 2, get advice. And number 3, wag ka lang humingi ng advice, wag ka lang manalangin, but just do it. Gawin mo. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Gawin mo yung alam mong tama at nakakalugod sa Panginoon. Amen? Kapag hindi nakakalugod sa mata, ng Panginoon, then just don't do it. Huwag mong gawin. Kapag alam mo sa sarili mong, Lord, it is a righteous, Panginoon, itong ginagawa ko sa'yo, kapatid, do it. Huwag kang matakot na hakbangan kasi naniniwala ako na kapag tama yung desire ng puso mo, God will just do everything para ibigay yung mga pinapanalangin mo. Amen? So number 2, how do we give? Amen? Sabi po dun sa first, ano po yung first? Dun sa how do we give? Give thoughtfully. So number 2, sabi po dun, give enthusiastically. Ayan. So sa Tagalog, sabi po dito, may excitement ang pagbibigay. Amen? Kapag nagbibigay ba kayo sa Lord, may excitement? Amen? So sabi po dito, the definition of this is a strong excitement or feeling. It believes in special revelations of the Holy Spirit. So guided ka pa din ng Lord. You give to the Lord without hesitation. Hindi napipilitan lang. Light of blazers, Dadating sa point na magbibigay tayo sa Panginoon. Huwag sanang dumating yung point na nagbibigay ka na lang kasi napipilitan ka na lang. You just give it dahil alam mong may mga taong nakatingin sa'yo. No, let's stop that. No, give it to the Lord without hesitation. Lord, itong pagbibigay ko sa'yo, Panginoon, hindi ako napipilitan lang. Huwag kang magbigay kung napipressure ka lang. Amen? Kasi ang tawag po doon, pilit. Wala pong pilit dito. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, wala pong pilit dito. Amen? So sabi po sa 2 Corinthians, sa Proverbs 23 verse 6 to 8, huwag kang makikain sa taong kuripot. Ninanaisin man ang masarap niyang pagkain sapagkat iyon ang maninikit ng iyong lalamunan. Huwag ka daw makipagkaibigan doon or huwag ka daw makikain doon sa mga taong kuripot. Tingnan mo yung katabi mo, hindi kuripot yan. Amen. Proverbs 23 verse 8, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. So I hope and I pray, tuturuan tayo ng Panginoon o tinuturuan tayo ng Panginoon maging mapagbigay. Lord,
naniniwala ako, Panginoon, yung pinagbibigay namin sa iyo, Lord, there's an excitement. Lord, naniniwala ako, magtatanim pa lang ako, Panginoon. Lord, may excitement na ako kasi naniniwala ako na yung harvest ko, sooner or later, God, it will be all worth it. Amen. And sabi po, which is the last, so how do we give? Number 3, God loves a person who gives cheerfully. Amen. Kinalulugdan daw po ng Diyos ang mga nagbibigay ng may galak. Amen? Hindi napipilitan lang. You give it cheerfully, may galak, masaya ka. Because you know that God, itong tinatanim kong to, itong pagbibigay ko sa iyo, Panginoon, in all aspect, naniniwala kong magbubunga. Sino dito gusto mo yung magandang bunga? Kasi alam mo, binigay mo sa Panginoon. Amen? Because you know that God will bless you and He never fail you. Sino naniniwala dito? Ngayon, this afternoon, inuna mo ang Panginoon. That's why God will never fail you. Amen? Dahil inuna mo ang Panginoon, hindi ka hihuhuli ng Lord. Amen? Sabi po sa Malakay 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Amen. Sino dito gusto mo buksan ng Panginoon sa hapon na ito ang kalangitan at ibuhos yung pagpapala para sa bawat isa po sa atin? Amen. You want to be blessed? We also need to bless the Lord. Amen. The moment you give, breakthrough comes your way. Amen. Naniniwala ka bang the more you give? Sabi nga ni Coach Renzo kanina, di ba? The more you give unto the Lord, He will overflow the blessings you will receive this year. Amen. Do you believe on that? Do you believe that God is not done yet this year? Do you believe that God will do something more greater things upon your life? Giving, it's not about people. It's about the Lord. First fruit. No, we have January 28 to February 25. I know some of you, students, just like me. Yes, before. Graduate na ako eh. So just to end this, I will just give a short testimony. I want to encourage each and every one of you kung bakit o paano ako nag-engage sa testimony na to. And sa first fruit na to. So before, no, hindi ko lubos maunawaan yung pagtatanim. Wala, nagbibigay lang ako. Kasi nakikita ko yung iba eh, ay Lord, nagbibigay sila. Pero hindi ko lubos na maintindihan. Amen. Yung nagbibigay ka, pero as I go through and understand who the Lord is, mas nauunawaan ko rin yung kahalagahan ng pagtatanim. Ah, okay. The more I get closer to the Lord, the more I pray, the more I get advice to other people. Ah, okay, Lord. Thank you to all the leaders out there, for all the pastors that enlighten each and every one of us, especially me. Mas naintindihan ko kung paano yung mabuting pagtatanim sa Panginoon. It's not the people. Hindi ang katabi mo. Hindi yung mga tao sa bahay niyo. Hindi yung partner mo. But it is from the Lord and it is for the Lord. And sabi doon, until I offer and surrendered my life to the Lord, everything. So sabi doon sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So lahat daw po ng first. So lahat ng first na natanggap nyo ngayong month na to, you will give it all to the Lord. Then your barns will be filled to overflowing. Amen? And your vats will bring over with new wine. I started to commit everything when I was a student. So kagaya nyo din po ako when I engaged sa first fruit. So I was second year college that time. So nag-aaral ako sa CEU Makati. So Central Escolar University Makati. So I took up Bachelor of Science, International Tourism and Travel Management. So hindi biro ang tuition.
Amen ba? So dito college ka, no? Ang laki ng tuition mo. Amen. I started committing my life during that time. Sabi ko, Lord, ang dami kong panalangin. Ang dami kong pangarap. Not just for my future, but for the future of my family. Yung mga kapatid ko. Not just provision financially, but health, protection, and safety from the Lord. And pinaalala sa akin ng Lord, Nak, balik ka. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So sabi ko, Lord, wala namang sa akin eh. Walang sa akin, Lord. Ibabalik ko lang, Panginoon, kung ano yung sa'yo at karapat-dapat para sa'yo. So first is, that's why I engaged the first fruit. Ang unang panalangin ko, sabi ko, Lord, may travel kami noon. Tapos, kasabay pa yung tuition fee ko. Ang tuition fee ko po noon, siguro mga 45%. Tapos, iba pa yung travel ko noon. Iba pa yung binabayad namin sa travel. So, magta-travel kami noon dapat sa Cebu. Sabi ko, Lord, wala na. Wala na kaming malabas. And I was really praying unto the Lord during that time. Sabi ko, Lord, wala na akong malabas. Ito na yun. Ito na lang yung kaya ng parents ko. And alam nyo, nagdasal lang ako that night. Wala, nag-aaral lang ako. As in, I give my all sa pag-aaral ko during that time when I was studying. Talagang sabi ko, Lord, gusto kong tulungan yung family ko and all para makatulong ako sa kanila. Alam nyo, sobrang nakakatuwa. That is my first prayer during first fruit. Tinupad po ng Panginoon yung panalangin ko. Wala po akong binayaran sa tuition fee ko. Amen? So, pakita po natin yung picture. So, sabi ko, Lord, wala eh. Walang ako, Panginoon. Yes. With the red lipstick. Amen. So, sabi ko, Lord, it's not me. It's you. Amen? Hindi ako, Panginoon. It's you, God. Ginawa ko lang naman yung best ko, Panginoon. Naniniwala ako, God. Sabi po doon, when you seek God first, His kingdom, all these things will be added unto you. Amen? That is my first prayer. Second, Lord, eto na. Thesis na, Panginoon. Diyos ko, parang inabot po ata kami ng siyam-siyam doon sa thesis namin. Pero sobrang galing lang ng Lord. Kasi, year 2022, I graduated as a Bachelor of International Tourism and Travel Management. Amen? Ako po ba ulit yan? No, it's about the Lord. Why? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Nagpagamit ako sa Panginoon. I serve wholeheartedly, hindi tingi-tingi. Hindi lang dahil na-pressure ka, hindi lang dahil sinabi ng light group leader mo, no, ng pastors mo, but wholeheartedly. Because you want to make the Lord happy to the best things that you have. Number 2, tapos na. So, check. Number 3, Lord, natanggalan akong trabaho. 2022. Amen. I decided to resign. During that time, ay gusto ko talaga mag-travel. Kasi yun yung degree ko, yun yung tinapos ko. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-travel. Pero wala akong ilalabas, Lord, pang travel. Eh, sobrang mahal po mag-travel. Amen? Ticket mo pa lang. Amen? Yung accommodation mo pa lang. Sobrang mahal. Pero alam nyo, God is faithful. Again, Lord, wala ako. I will just serve. Bigay ko lang sa'yo lahat, Panginoon. Nagkaroon po tayo ng mission trip sa Singapore. Tanong niyo ako, magkano lang baong ko niyan? Amen! Woo! 1,000 lang po ang baong ko niyan. Para lang ako nagkubaw, di ba? Amen? Pero no. Sabi nila sa mata ng tao, it's impossible. But when you give it all to the Lord, it's possible. Amen? Grabe, 1K nakadating ka ng Singapore, 3 days and 2 nights. Yes. Pero hindi lang po tayo nag-travel dyan. Siyempre, may tinulungan po tayong church. And last 2, so 3 lang to, di ba? 3 lang. Sabi ko, hindi Lord, I pray bolder this year. Panalangin ko to, Panginoon, wala akong work. Lord, alam ko mayaman ka.
You can provide, God, everything that I need and kailangan ng pamilya ko. Bumabagyo po sa bahay namin. Parang, sino dito nakapunta na ng hotel? Yan, pwede po sa amin during that time. Talagang bumabaha na po. Ayan, saksi po si Coach JM. Kapit-bahay ko po siya. Talagang pag dinadala niya ako, wow, hotel pala tong bahay niyo. Amen? Sobrang daming butas and all. Sabi ko, Lord, wala akong trabaho. All I have now is to serve. Hindi tingi-tingi, Panginoon. Pero the best that I can give. Kasi naniniwala ako na ikaw yung magbibigay, Panginoon. Last year po, napagawa po yung bahay namin. Amen? Bubong, yes. Hindi lang siya yung kapag umuulan. Wow, Lord, amen talaga, praise God. Kapag umuulan ngayon, ang sarap, kasi wala nang tumutulo. Tapos nakikinig ka lang ng worship song, yes, Lord! Wala nang tumutulo. Kasi tapat ka. Kasi in-enlighten mo ko, Panginoon, kung para saan tong first fruit. I'm not just praying, but I also believe, God, that you will do this. Not just for my family, or not just about me, God, but for my family. And lastly po, one of the greatest prayer na pinapanalangin ko sa Lord, iniiyak ko sa Panginoon. Lord, I want to save my family. Salvation of my family, Lord. Maka-attend lang sila, Panginoon. From there, I will step pakunti-kunti para makakilala sila sa iyo, Panginoon. And alam niyo po, by God's grace, by God's faithfulness, nakakilala po ako way back 2016. I was praying for that. Pagpasok ko ng church, Lord, yun na yung heart ko. I want my family na makakilala sa iyo. And alam niyo po, God is faithful. Ang una pong nakakilala is yung mga kapatid ko. So, New Year yan. New Year last year, 2023. Sabi ko, Lord, ginawa ko lang yung part ko. And alam ko, Panginoon, that you will do other things na pinapanalangin ko. And nung birthday ko po last year, October 22, tinanaman ko, Lord, no material things. I am full. Kasama ko yung mga light group ko, other leaders, you, just to serve you, God. That's my heart. That's my heart, God. Gusto ko lang makakilala yung family ko, yung mama ko sa'yo. Because they need it. Kailangan po nila. And alam niyo po, during that time, 10:30 service, bago ko ibaba yung testimony ko, nawawalan na ako ng pag-asa eh. Sabi ko, ay, hindi na sila pupunta. Wala na to, Lord. Pero alam niyo, God is faithful. Bago ko ibaba yung testimony ko, biglang pumasok sa pintuan yung mama ko kasama yung mga kapatid ko. October 22, 2023. Why? Dahil ba ako lang? Dahil ba, ito lang, Lord, ito lang yung binibigay ko, Panginoon? Ito lang yung kaya kong ibigay? Pero kapag alam ng Panginoon yung pinapanalangin mo, what your heart desire, walk on righteousness. Kapag alam mong tama sa mata ng tao, tama sa mata ng Panginoon, everything you are praying will be given to you. Seek God. Seek His kingdom. Habang bata pa kayo, serve the Lord. Embrace God. Kasi once na natutunan mo kung paano magbigay, kung paano magtanim, once you graduated, kapag nakahanap ka ng trabaho, dala-dala mo na yan. Lord, I will not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Kasi meron akong ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba. I have you and I have everything I need. And to tell you now, Light of Blazers, what is your priority today? Ano yung priority mo? Ano yung pinapanalangin mo? Ano yung iniiyak mo sa Panginoon sa hapon na ito? Can I encourage each and every one of us? Tayo po tayo lahat. Amen. No, mamaya dyan sa likod, pwede kayo mag-ask. Hindi sa laki, hindi sa liit. But it's about your heart. Paano ka magbibigay sa Panginoon? Dahil dito nakatingin sa ang Lord sa puso mo. It's not about the amount of your money, but it's about what is your heart desire.
So let's close our eyes. Let's bow down our heads. Lord, this afternoon, God, expand, Panginoon, our hearts. Lord, teach us how important, Panginoon, to seed for our future. Lord, yung panalangin namin, sa pag-aaral namin, makapagtapos kami, Lord. Sa pamilya namin na makakilala sila, Panginoon, for your plans, your dreams. God is touching your hearts right now, Light Ablaze. Come on, buksan mo yung bibig mo. Hindi ako ang mananalangin para sa'yo sa hapon na ito. If nawawalan ka na ng pag-asa, nagsa-start pa lang tong taon na to, God is reminding you, God, anak, I'm not done yet. Hindi pa ako tapos. I'm just starting. Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin sa hapon po na ito. We just want to give back, God. Turuan mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami mightily, God. That other people may see your goodness and faithfulness sa amin po mga buhay, Panginoon. Come on, let's open our mouths unto the Lord. Siyarabahan, darabarabarabarabarabarabaraba. Siyarabahan, darabarabarabarabarabarabaraba. Come on, ignite the fire. Siyarabarabarabarabarabaraba. Kausapin mo ang Panginoon sa hapon na ito. Lord, this is my heart. Lord, ito yung tinataniman ko sa taon na ito, Panginoon. Lord, imposible man sa mata ng tao, God, but I know all things are possible with you, God, because you are able. You will give it, Panginoon, in your perfect time and in your perfect will, God. Siyarabahan, darabarabarabarabaraba. Come on, young people, open your mouths unto the Lord. Siyarabahan, darabarabarabarabaraba. Siyarabahan, darabarabaraba. Don't stop, don't stop. God is working in this place right now. I can sense in my heart. Siyarabahan, darabarabarabarabaraba. Siyarabahan, darabarabarabarabaraba. Lord, move in this place. Move in this place, God. Siyarabahan, darabarabaraba. And let's sing this song with all of our hearts. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart desire, God. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times in the of midst of troubles, even in the times that you of are here, God. trials, my heart's desire is to bless your holy name. And this afternoon, God is reminding you, young people, huwag ka lang dito sa lupa. Huwag ka lang mag-impok ng mga kayamanan mo dito sa lupa. Kasi hindi mo madadala sa langit yan. Yes. God is impressing each and one of us. Give your whole life unto the Lord. Surrender everything that you have. Nag-worry ka ngayon, bigay mo sa Panginoon. Natatakot ka, hindi ka makagraduate this year, bigay mo sa Panginoon. Obey ka lang. Makinig ka lang sa sasabihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Siyarabahan, darabarabarabarabaraba. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire
is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Young people, I want you to know that kung bakit tayo nagbibigay, kung bakit tayo dumadaan sa ganito. Marami sa atin nag-iisip tayo, bakit kailangan pa natin ito gawin? Bakit natin kailangan mag-first fruit? Bakit kailangan natin ito i-topic? It is because God declare it sa Bible na kailangan ibigay. Sabi doon kanina, obligated. Obligahan. So, ate, bata pa ako bakit ako magtatanim? Wala pa naman akong enough na resources. Wala pa naman akong sahod. Hindi pa naman ako sumasahod. Pero you know what? Alam nyo ba yung advantage natin? Kasi bata pa lang tayo, natuto na tayong magbigay. Amen. Bata ka pa lang, natutunan mo na magbigay, maglaan, taniman yung future mo. And I do believe, sino dito gusto mo na magandang future? Sino dito gusto mo, Lord, in the future, kung ano yung mga bagay na nararanasan ko ngayon, Lord, hindi ko mararanasan. Lord, in the future, gusto ko, Lord, dumana ba kayo sa mga point na financially, wala ka? Financially, pakiramdam mo parang kulang ka. And you don't want na maranasan pa yun na magiging pamilya mo. Tama ba? Na sooner or later, you will have your dream house, dream job, dream car. Amen? In Jesus' name. Amen. Lahat yung tinataniman mo Magandang trabaho, Lord. Makapag-travel. Taniman mo. Totoo ba? Madali tayo nakakapaglabas sa ibang bagay. Pero pagka magtatanim tayo sa Panginoon, ang hirap. To be honest, ang hirap. Pero, sabi ni Lord, bigay mo. That's why we're not just gonna sing this song, but we're gonna declare it with all of our hearts. Lord, nais ko Ito yung nais ng puso ko. Na Lord, this year, I wanna commit. I wanna give. Lord, hindi dahil inoobliga lang, hindi, Lord, napipilitan. Kung napipilitan ka, wag na lang. Pero sinasabi ng Panginoon, taniman mo. Gusto mo na magandang future? Taniman mo. Gusto mo makapagtapos ka ng pag-aaral? Taniman mo. Gusto mo ng magandang pamilya? Taniman mo. Bahay, lupa, negosyo, taniman mo. Kotse, name it. Taniman mo. Youth. Tatandaan natin, we're doing this for the next generation. Kaya ka nandito kasi may mga tao rin na nagtanim sa'yo. Kaya ka magtatanim ngayon, it is for you to sow for the next generation. Pwede ba, why don't we lift up our hands to the Lord? Mamaya, kumuha tayo nito, nasa likuran. Ito mga first fruit natin. Pag-pray natin, we have the weeks. This is until February 29. You have all the means to pray. Pray it. Come on, why don't you pray right now? Shia lagalabahan, dalabahan, dalaba. Shia lagalab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 a. Shia laba, come on, pray for it. Lord, I want to commit. Shia labalabalabalabalabalabalabalaba. Lord, this is my heart. Lord, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. What you deserve, oh Jesus. Shia labalabalabalabalabalaba. Lord, I want to be a kingdom provider, Lord God. Shia labalabalabalabalabalabalabalaba. Shia labalabalabalabalabalabalabalaba. Ang
sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Gawin po natin Jesus. sa Panginoon, Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Lord, ito po ang nais namin, Panginoon. Na Lord, na makapagtapat kami sa iyo, Lord. May mga times, Lord, na-fail kami, Panginoon. But Lord, this time, oh God, Lord, help us, Lord. Let's pray, oh God. Na patuloy, Panginoon, na makapagtapat kami sa iyo. Come on, why don't we lift up our hands to the Lord? Father, Lord, lahat ng mga naririto, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoon. Lord, kinukomisyon namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo, O God. Father, I pray, Lord God, for all the young people. Lord, teach us, Lord God, to give what you deserve, O Lord. Yes, Lord. Lord, teach us, Lord God, to show, to see, Lord God, lahat ng mga bagay, Panginoon, na gagawin namin para sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na manguna, Panginoon. Lord, let us be faithful in our finances, Lord God. Lord, Yes, turuan mo Lord. kami, Panginoon, kung paano kami magiging tapat sa iyo, Panginoon, when it comes to our finances, oh God. And Father, I pray for these young people, Lord God. Lord, maganda ang future mo sa kanila, Panginoon. Lord. That's why, Lord, tataniman namin ang future namin. Tataniman namin, Lord God, lahat, Panginoon, ang mga kagustuhan namin, desire ng puso namin, Panginoon. Lord, you know it all, Lord God. Lord, salamat for reminding us, Lord, today. Thank you, Lord, for your revelation, oh God. Yes. May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord teach you to give. I May the Lord give you the desires of your heart. I In receive. Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige, pinaka-the best sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon na buhay sa Paris Shout. Hallelujah! Hallelujah! And we will declare today that I know you can do anything, God! Yes, God! We praise the Lord! We praise your name, Jesus. Come on, let's clap our hands to the Lord. Thank you, God. And let's all sing. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Come on, shout it out. You can move the mountains. There's no doubt about it. You're able. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Come on, light a blaze. Jump, jump. Woo. We praise you, Jesus. I know you can. We praise the Lord. And we will sing it out. I'll keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna change this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. You can. You can move the mountains. There's no doubt about it. You're able. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you. Come on, light the bass. Let's all sing it out to the Lord. Nobody Greater than you. We praise you, Jesus. Hallelujah. Let's all sing it out. I know you can.
working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Come on, best praise to Jesus right now. Woo! And we will declare, your name is higher, God. Yes, Lord. Come on, somebody shout, hallelujah! Hallelujah! Say Jesus! 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 You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be proud. Oh, come on, pinaka-the best na palakpak para sa Panginoon. Amen. Sa lahat po ng mga magre-register sa ating School of Discipleship, nandun po sa likod. Yan, taas ang kamay. Ayan po, nandun po si Coach Kiaka. Sa lahat po na kukuha ng first fruit, ayan po.